Previously on Basta Bitcoin Podcast. Don't buy Bitcoin unless you understand Bitcoin. Don't buy Bitcoin unless you understand Bitcoin. Don't buy Bitcoin unless you understand Bitcoin. Hi, welcome to the second episode of the Basta Bitcoin Podcast. Dito sa pangalawang episode na to, bibigyan ko kayo ng isang quick practical summary to describe the Bitcoin monetary network. Marami kasi yung nagtatanong, ano ba yung problema na sinusolusyonan ng Bitcoin? How does this network operate? Makatulong ba yan sa problema ng mga tao, lalo na mga ordinaryong mamamayan? When you say fix the money, fix the world, ano ba yung detalye ng battle cry na yan? Maraming paraan para i-describe yung Bitcoin monetary system, and dito sa podcast na to, paulit-ulit kong i-describe yung mga iba't ibang piyesa nitong system na to. For this particular episode, I'll just try to highlight I think some of the more important parts nitong system na to para makuha nyo agad kung ano yung mga problema na sinusubukan niyang solusyonan. But first and foremost, I'd like to emphasize a very important point, which is yung Bitcoin is a separate monetary system. Ngayon, ang sistema natin sa buong mundo ay yung tinatawag na fiat monetary system. I'll have a separate episode on that system, pero essentially, it's the dollar system, the peso system, the euro, and the yen. It's a system kung saan yung mga gobyerno, sila yung may control ng pera. Yung Bitcoin monetary system is an entirely separate monetary system. Ang ibig sabihin nun, wala siyang pakialam dun sa rules that govern the dollar, the peso, the yen, or the euro. Kung ano man yung nangyayari dun sa mga currencies na yon, walang pakialam yung Bitcoin because it's a software na meron siyang sarili niyang internal rules. Kaya siya separate monetary system. In summary form, it automates the operation of the entire monetary system. Kaya napaka-special niya. Yung Bitcoin monetary system is a peer-to-peer monetary system. Tao sa tao. Anong ibig sabihin nun? Lahat tayo kapag nagpadala ng pera today, gumagamit tayo ng isang fintech, ng isang bangko o ng isang middleman. So, kung ako magpadala ko ng pera sa isang kaibigan or kamag-anak, ang ginagawa ko is yung pera ko na nasa bangko, pinapadala ko through the bank papunta doon sa bangko ng aking kaibigan o kamag-anak. So, merong institusyon na nasa gitna. Yung Bitcoin is a decentralized monetary system, peer-to-peer. Kapag ako nagpadala ng Bitcoin sa isang kaibigan or kamag-anak, walang dinadaanan na kumpanya, walang dinadaanan na institusyon. Technically, it's magical and this is not the episode to describe that. But yun yung isang malaking difference between the fiat system and the Bitcoin monetary network. Yung Bitcoin is a decentralized monetary network. Wala siyang single point of failure. Kaya peer-to-peer. Para siyang cash but in purely digital form. Kapag nagbigay ako ng pera sa isang kaibigan, walang nasa gitna. Kasi harapan ko siyang binibigay, yung pera na yon. Ganon din yung Bitcoin but on a global scale, on a planetary level, and it's digital.
Kaya naman yung Bitcoin is a peer-to-peer digital monetary system. Bitcoin is also a global monetary system. Ang ibig sabihin nun, para siyang email pero para sa pera. 'Di ba dati kapag ikaw nagpadala ka ng sulat or gumamit ka ng telepono, gusto mong makausap yung kaibigan or kamag-anak, yung sulat mo or yung tawag sa telepono nakadepende sa layo ng destinasyon niya. Kaya pag ako nagpadala ng sulat sa isang kaibigan sa Cebu, mas mura kumpara sa isang sulat na ipapadala sa United States or sa Canada or sa Germany. Ganon din pagdating sa tawag sa telepono. Dati, kapag tatawag ka sa telepono, meron yung distinction between local calls and international calls. Kaya kapag tatawag ka sa kapitbahay or kaklase dito sa Pilipinas, mas mura kumpara dun sa tinatawag na international call sa mga kaibigan at kamag-anak. Now, because of the internet, right, yung email, yung phone calls, their default is global. Yung email mo sa isang kaibigan sa Makati at yung email sa isang kaibigan sa US or Canada, it's the same. It travels at the speed of light. Yung tawag din today no, sa telepono, it doesn't matter because yung voice over internet protocol, wala siyang distinction between a call to someone in Santa Mesa and yung isang tawag sa isang kaibigan sa France. Yun ang gagawin ng Bitcoin when it comes to sending money. Sa ngayon, kung mapapansin nyo, pag nagpadala ka ng pera, merong difference dun sa local and international na wire transfer or remittance. Kapag tayo nagpadala sa kaibigan sa Baler, pupunta ka doon sa Luwilier, doon sa Cebuana, pipila ka, tapos yung cost of sending is depende doon sa layo ng patutunguhan ng pera mo. Lalong-lalo na kung magpapadala ka sa isang kamag-anak sa Hong Kong or sa Saudi, or kung yung kamag-anak mo from Hong Kong or Saudi nagpapadala sa iyo. Ganon din kapag nagpadala ka ng pera sa US. And normally, it takes a while, several days, and yung cost of remittance nakadepende siya dun sa amount na ipadadala mo. Bitcoin is entirely different dahil kapag ako merong Bitcoin at ipadadala ko sa isang tao, it doesn't really matter whether yung tao na yun ay nasa Manila, sa Cebu, nasa US, Germany, Antarctica, or China. Because yung Bitcoin is a decentralized na monetary system, yung pinapadala ko, wala siyang kinalaman sa jurisdiction. Wala siyang kinikilala na lugar. It's a planetary na monetary system. That's what makes Bitcoin very special. Isa doon sa consequence or inconvenience ng current monetary system right now or yung fiat monetary system is that yung mga currencies natin meron silang nationality. Right? Yung peso, hanggang dito lang siya sa Pilipinas. Hindi ko pwedeng i-compel yung isang Singaporean or Indonesian or Canadian na tanggapin yung Philippine peso. At ganun din yung ibang mga bansa. Hindi nila pwedeng gamitin yung pera nila dito sa Pilipinas dahil yun nga, yung pera natin ngayon ay controlled and created by the governments. Pero yung Bitcoin is very different because it's global by default. So, imagine kapag ikaw pupunta ka sa Bali, kailangan mo ng foreign exchange dahil papalitan mo yung peso mo for dollar or for real or for Singaporean dollars or kung ano man yung pwedeng tanggapin na pera doon sa pupuntahan mo. On a Bitcoin standard, you don't need to do that. Hindi mo na kailangan ng foreign exchange merchants dahil Bitcoin is global by default. It's not issued by any country and it's non-political.
At pwede siyang tanggapin ng kahit sino man na gusto siyang tanggapin. So, isipin nyo na lang yung implications ng isang mundo kung saan merong isang global monetary system na pwedeng tanggapin ng kahit sino. So, yung mga foreign exchange merchants para sila mga toll operator, tuwing tumatawid ka ng isang teritoryo or jurisdiction, kailangan mong bawasan yung pera mo dahil nagpapalit ka ng iyong pera from Philippine peso to Singaporean dollar or Korean won. Sa isang mundo kung saan widely adopted yung Bitcoin, you go from the Philippines to Norway to France and then to Japan or China, and acceptable yung pera mo, right? Wouldn't that be very convenient and mababawasan yung cost of holding your money and using your money? That's a very important change that will happen in the coming years. Another special quality of Bitcoin is that it's always online. 'Di ba? Tayo ngayon, na-experience natin yung mga mobile apps natin sometimes down. Yung GCash or Paymaya, sometimes offline sila. Under maintenance or hindi mo alam kung anong rason kung bakit sila offline. In times of emergency, kung yung pera mo ay nandun sa isang bangko or nandun sa iyong mobile app, that can result in very serious na damage to you. That can be catastrophic, right? Lalo na kung pupunta ka sa ospital, kailangan mong magbayad ng bills, kailangan mong bayaran yung gamot. Yung Bitcoin is very different because it's always online. In fact, simula nung nag-online yung Bitcoin nung 2009, it's been online for 99.98% of the time. Kaya it's very reliable dahil anytime you need Bitcoin, you can use it if you have it. Isa pa dun sa mga problema with the banking system is that kahit na hindi sila offline, merong mga limitasyon dun sa pag-withdraw at paggamit ng iyong pera. 'Di ba? Kung meron kang cash, pwede mong gamitin yung lahat ng cash mo at pwede ka rin tumanggap ng cash. Pero dun sa mga ATM, for example, meron yung tinatawag na withdrawal limit. Whether it's 10,000 pesos or 20,000 pesos. Doon sa mga mobile apps, katulad ng GCash, Paymaya, or doon sa mga banking apps, lagi silang merong restrictions doon sa paggamit ng sarili mong pera. That's unfair because kung pera mo yon, dapat pwede mo silang gamitin. Sa Bitcoin, walang ganong tipo ng limitasyon. Kung meron kang half a Bitcoin or quarter of a Bitcoin or 1 Bitcoin or 20 Bitcoins, pwede mo siyang padala kahit kanino, kahit saan, kahit anong oras. Walang limitasyon dun sa paggamit mo ng pera mo. Kaya yung Bitcoin allows you to become sovereign dun sa sarili mong pera dahil binibigyan ka ng karapatan or meron kang kalayaan na gamitin yung pera mo however which way you want, which is how it should be. Isa pang set of characteristics ng Bitcoin yung pagiging permissionless and censorship resistant. This is very important dahil unang-una, kapag nag-open ka ng bank account dito sa Pilipinas or kahit saan, para kang tinatrato na isang kriminal dahil napakadaming impormasyon yung kinukuha sa'yo. Ini-invade yung privacy mo. Kaya aabot ka ng 35, 40 minutes to 1 hour para lang mag-open ng bank account. No? Sa Bitcoin, it's very convenient dahil it's permissionless. All you have to do is to download a generic na Bitcoin wallet. Yung mga Bitcoin wallets are free and open source. So magkakaiba sila ng characteristics, but basically they will allow you to custody your Bitcoin and send and receive Bitcoin. Ganun siya ka-simple. And hindi kailangan ng pangalan, hindi kailangan ng edad, walang tanong kung saan mo gagamitin yung pera mo. Kaya
it's a frictionless monetary system and it's a permissionless monetary system dahil hindi mo kailangan ng permiso ng bangko, ng gobyerno para gamitin yung Bitcoin mo at mag-transact or magpadala at tumanggap ng pera. Kaya under the Bitcoin standard, meron yung tinatawag na freedom to transact. Pagdating naman doon sa censorship resistance, this is very important dahil kung mapapansin nyo ngayon, yung ating monetary system has become very political. Kung ayaw ka ng gobyerno mo, kung kaaway mo yung gobyerno or meron kang ginawa or nasabi na hindi nagustuhan ng mga bangko, they can easily unbank you. And I will spend a separate episode on the political nature of the fiat monetary system. Pero alam naman natin, no, kung bumababad kayo sa news, na marami doon sa mga journalists, doon sa mga dissidents, and sa mga human rights activists, ang unang-unang ginagawa sila sa kanila ng gobyerno na ayaw sa kanila ay tinatanggal sila doon sa banking system. Pinipilayan yung abilidad nila na tumanggap ng donation or tumulong doon sa mga taong gusto nilang tulungan. Kaya yung Bitcoin is yung currency of last resort sa mga ganitong tipo ng tao at organisasyon, sa mga human rights defenders, sa mga dissidents and mga journalists dahil kapag ikaw tatanggap ka ng Bitcoin, walang kapasidad yung kahit sinong gobyerno na pigilan yung pagtanggap mo ng suporta or pagbibigay mo ng suporta. And that's very special in a world where the monetary system has become more and more policed, more and more permissioned. Yung huling characteristic ng Bitcoin na i-describe ko is yung fixed quantity. No? Dito ako hihinto dahil medyo overwhelming na siguro sa inyo. Ang gawin nyo na lang, ulit-ulitin nyo na lang yung episode para masanay yung inyong pananaw doon sa qualities of the Bitcoin monetary network. Pero itong huling characteristic na to, it's yung fixed quantity niya is really very special dahil Bitcoin creates digital scarcity. For the first time in the history of human civilization and in the history of the internet itself, meron yung tinatawag na digital scarcity. Yung isa sa mga specific inventions ng Bitcoin monetary system is yung fixed supply or quantity. 21 million Bitcoins ayon dun sa software or dun sa code niya. Hindi na siya pwedeng baguhin. You might ask, o baka naman konti lang yung 21 million na yan. Hindi, dahil bawat isang Bitcoin is composed of 100 million Satoshis. In fact, dun sa code ng Bitcoin, it's really yung Satoshi na standard ng monetary system na yun. Kaya, there's enough Bitcoins for everyone dahil merong 2.1 quadrillion Satoshis na pwedeng gamitin ng lahat ng tao. So, pwede nyong tanungin, no? Bakal ba yung Bitcoin? Hindi, dahil last time I checked, pwede kang bumili ng 50 pesos worth of Satoshis and ang makukuha mo is around 1,500 Satoshis. Kaya, there's enough supply of Bitcoin for everyone, especially habang tumataas yung presyo ng Bitcoin, everyone will start using Satoshis instead. Very special yung fixed quantity ng Bitcoin dahil it replaces the gold standard, which was, well, the gold standard for monetary systems for 5,000 years. So, biruin nyo, sa loob ng ilang milenyo, yung pinaka-importanting uri ng pera, yung pinaka-espesyal na uri ng pera sa mga tao ay gold. No? And bakit gold? Dahil yung ginto kasi, hindi mo siya pwedeng iimbento. Hindi ka pwedeng mag-print ng gold. Hindi ka pwedeng kumuha lang ng gold. Yung gold is scarce in the entire universe. Sabi nga nila, yung lahat ng gold na nakalap ng mga tao sa
sa lahat ng mga sibilisasyon ay mga 2 swimming pool lamang yung size, no? Ganun ka rare, ganun ka scarce yung gold. And dahil hindi mo siya pwedeng dayain, hindi mo siya pwedeng ma-manipulate yung element itself, yun yung laging nakikita ng mga tao na importanteng uri ng pera. Dahil kung yung pera mo ay pwede kong i-print, napakadaling mandaya. So today, we live in a world where money can be printed. And starting especially the 1970s up until today, na-experience natin yung bouts of inflation dahil nawala yung disiplina ng gold standard starting 1971. I'll devote a separate episode for that. Kaya yung Bitcoin is a momentous event in the history of humanity dahil for the first time, you have a form of money that is digitally and verifiably scarce. 21 million bitcoins and 2.1 quadrillion satoshis. Ang ibig sabihin nun, walang gobyerno, walang institusyon, walang tao na pwedeng magdagdag dun sa quantity ng bitcoin na iyon. From now up until forever, there will only be 21 million bitcoins or 2.1 quadrillion satoshis. And so, kung maintindihan mo yung implication nun, it is that it solves the problem of inflation. Dahil yung inflation, yung general na pagtaas ng mga presyo ng bilihin, ay dahil sa money printing. Ano ba yung money printing? Parang yung paborito mong beer or single malt. Nilagyan ko ng tubig, dinibase ko siya. Ganon din yung pera. Kapag yung units ng pera na ka-counterfeit or napiprint ng isang mandaraya or ng isang gobyerno, nababawasan yung halaga ng pera. So, with Bitcoin, we already have a conclusive solution to the problem of inflation na isang problema na has plagued, no? Yung iba't ibang mga lipunan at iba't ibang mga societies all throughout human history. That's why Bitcoin is so special because it solves the problem of inflation through digital scarcity. So I think medyo marami na yung sinabi ko dito sa episode na ito. Pag nilay-nilayan nyo na lang at ulitin nyo itong episode na ito, we'll try to describe some more yung mga iba't ibang aspeto ng Bitcoin in the coming episode. But dun sa third episode, I'll focus on the fiat monetary system.